We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live hali digdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalovieres. Magkakasuhay na operasyon kan kapulisan sa Bicol Region kontra iligal na droga, nagresulta sa pagkakakumpiskar nin maabot sa 5 milyones pesos nin pigtutubudang shabu asin marijuana. Ani ba pang detalye kaini tinutukan ni Jessica Kalinog. Sarong menor de edad na naiimbwelto sa iligal na droga ang napasakamutnakan Santo Domingo Municipal Police Station. Kantidad 2.8 million pesos nin pigtutubudang shabu ang nakumpiskar sa posesyon kaini sa ginibong buy-bust operation sa Barangay Lidong. Ang sospek sarong 15 anyos na lalaki na hali subuot sa Mindanao. Alagad nag-iistar ngunyan sa Barangay Orosite, Legazpi City. Nagtutubod man ang kapulisan na igwang taong may kapot sa menor de edad na suspetsado na nagtutulod digdi sa iligal na aktibidad. Pati sa ibang lugar, pigagamit na talaga ninda ang minor because of the criminal liability. Mga mawais na ang ano yan, oo. So, kaya parang patanid ini sa tuya na hindi ibig sabihin na minor de edad ka. Safe ka sa mga ganyan. Madali kasi silang mabola, mabilog ang utak ninda, mabribe. Sa ngunya, nasa kustodiya na kan CSWDO sa Legazpi City ang sospek. Igwa naman in pig-issue ang DSWD nin Acted on Discernment Certificate o nagsasabing naiintindihan na kaini ang sa iyang salanggibo. En kaso man na day ini makataunin dokumento na mapatunay na menor de edad siya, ang korte na subuot ang bahala sa maninigong disposisyon. Nasa kustodiya naman ngunyan kan Pili Municipal Police Station ang sarong 38 anyos na nagenyo. Makalihis na makuha na nin kantidad 1.8 million pesos na iligal na droga. Haloy naman subuot ining pigmamanmanan kan Naga City Police Office. Hasta sa nadakop sa may porsyon kan Barangay Sagurong Pili. Baybas di man totoo kumain man po nangyari barakalan ng piglog nilang po nila po. Puros pinagpupo ako. Planted si droga. Pero million na sinakuha sa imo eh. Di po nung po. Magin ang 35 anyos na lalaking naarestar sa Naga City sa parehong klase ng iligal na transaksyon. Pigtatawang doon na basta sana siyang dinakop, miski bako man talaga siya ang target. Gusto ko magbago, kaso ang panahon ng garabo man. Pigporbaran mo na ako na maghanap din. Ang plano ko po talaga magnegosyo, makuha lang kwarta, manegosyo na ako, mabago na ako. Pero paano ni Sir Gunyan? Nauni ka po Gunyan din. Iyo po nga yan, sa lamang pampagkadakop sa kuya, may mga transaksyon. Pagtaong doon man ka Naga City Police Office, day man sinda nagdadakop na mayo nin basihan asin day napatotuuhan ang pagkakaimbwelto kan lambang individual sa anuman na krimen. Tulad kita kayan, mga alibay na lang po yan para makalusot lang. Sinisiguro ko po na mayo kitang ginigibong siring sa Siyudad ng Naga, lalo na mga operatiba sa Siyudad ng Naga. Ang iligal na droga day subuot nawawara sa syudad ni Naga. May nadadakop na mga personalidad. Alagad may mga bagong naiimbwelto. Siring man na igwanin nagbabalik sa iligal na gibo. Alagad kung ikukumparar sa nakalihis na mga taon. Nanotara naman subuot kan NCPO. Ang pagbaba naman kan mga kaso kaini sa syudad sa ngunyan. Kaibanan si Carlo Abonita, si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Panahabon kan duwang persona sa sarong motorsiklo sa Ligao City sa pool sa CCTV. Ang detalye tutukan sa report na ini. Sa pool sa CCTV ang panahabon ka nakaparadang motorsiklo sa Barangay Batang, Ligao City. Sa CCTV footage, may hiling ang duwang lalaki na nakatambay sa gilid kan tinampo sa luwas kan sarong-harong. Target na palan kan mga inya nakaparadang motorsiklo. Aban-aban pa na unlock na ang motorsiklo asin marikas na pinaharurot kan mga sospek parayo sa lugar. Istorya kan may sadiri kan motorsiklo, haloy naman niyang pigpaparada sa luwasan sa iyang motorsiklo, alagad ngunyan sa naini nangyari. Sana maawa naman kayo. Lumabang kayo ng patas sa buhay. Ang hirap ng buhay ngayon.
Arestado ang tulong persona sa Banwaan ng Goa, Camarines Sur makalis na maaktuhan subuot na nanhahabonin metal pipe, channel bar, asin iron flat belt pulley sa sarong bodega sa Barangay San Juan Evangelista. Mismo ang barangay tanod ang nakahiling sa mga ini asin tulos na pig-turnover sa Goa Municipal Police Station na atubang man ang mga ini sa kasong theft. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Mga trimobil sa Pili Camarines Sur na nagaagis sa National Highway, pigsitar kan mga otoridad. 53 na aksidente sa Banwaan na kinakaimbeltuhanin mga trimobil na ikurit kan PNP. Mantang LGU, aminadong kulang ang municipal roads na rason man kung taano day man nalilikayan na mag-agi ang mga ini sa National Highway. Uyan report ni Chris Novello. Irido ang tri-mobile driver na ini makalis mabodalan kan sarong motorsiklo sa National Highway sa Banwaan ng Pili Camarines Sur kan nakaaging aldaw. Sa kusog kan impact, naglitong an minamanhew ka ining tri-mobile. Sa datos kan Pili Municipal Police Station, sa 653 na vehicular accidents na ikurit sa Banwaan kan 2023, 53 sa mga ini ang kinaimbweltuhan kan mga tri-mobile o katampad nin 8.12%. Anyway, even though sabi tangani sa 10% talagang yaon, maigo talaga. Siguro dahil madiklom kasi banggi naman nangyari, dahil nahiling na nagsiko na si tricycle, kaya na aksidente man. So may mga mga factor po na contributory sa mga insidenteng ini. Uli ka ini, mahigot ang pagsitar asin pagirumdom kan mga otoridad sa mga tri-mobile driver na nagaagi sa National Highway sa Banwaan. Mahihiling man ang mga karatulang ini sa tinampo, kumo pagirumdom sa mga ini na sa inner lane sa nakan tinampo mag-agi. Basado sa Executive Order No. 05 kan munisipyo, alagad ni bang tri-mobile drivers nakikipagpatintero sa mga tarakulang lunadan sa National Highway. No choice po kami mayong agian. Susog sa LGU may 11,000 na pampasirong tricycles asin 750 na mga e-bike ang natidalagan sa Banwaan. Aminado man ining, day talaga nalilikang day mag-agikan mga tri-mobile sa National Highway uli sa kakulangan din mga municipal roads. Hindi ko kitang inaapo nag-exemption dahil ang sa tuyang facility sa mga tinampo kulang. Actually nga, Mayo. Ang problema pa, dapat talagang ma-full ang implementation katong road clearing dahil igwang mga shop organisa niya sa gilid pati si shoulder nagagamit si tinampo mismo nagagamit. Haros gabos man subot na eskwelahan mga opisina kan trabaho anyaon sa National Highway. Nakapalaman kaya sa Memorandum Circular No. 2023-195 kan DILG na pinagbabawal ang mga pampubliko asin pribado mga tricycle, pedicab asin motorized pedicab sa mga National Highway. Pigsusugo man kan ahensya ang mga LGUs na mag-issue ng exemption sa paagining ordinansa, konsultasyon sa mga asosasyon, maging barangay kung may alternatibo maagihang tinampo ang mga tri-mobile. Kay Banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Pirang paraoma naghabol na maggusinin paroy mantang halangkaw pa ang farm gate price. Farm gate price kan paroy piglalaomang maghuros pag nagpuuna ang aranihan sa bulanin Marso. Ang detalye aramunta sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica? Kate, sa bulan nin Marso hasta Abril an aranihanin paroy buot sabihon madakol na liwat an supply kaini. Asin sa panahon na sa mga panahon na iyan pigaantisiparan man an pagbaba kan farm gate price kan paroy kaya an piranganing mga paraoma sa Camarines Sur di naman nagsabay duman sa synchronized farming. Sa mga masunod na semana papiglalauma na magusinin paroy sa 5 hektaryang umahan na ini sa Bula, Camarines Sur, Sinda Joselito Elcarte. Alagad pinaani na iningon niya na aldaw kan sa indang amo, mientras nahalangkaw pa subuot an farm gate price kan paroy. Siya matala na karoon na pag habol kang malang kilo kang paroy pa. Susug sa Department of Agriculture Bicol, an Camarines Sur iyo an may pinakahalangkaw na farm gate price kan paroy sa rehiyon. 25 pesos per kilo ang presyo kan fresh palay sa probinsya, mantang 28 pesos kada kilo naman sa dry palay. Kaya antisipado na kan ahensya na dakol na paraoma sa rehiyon ang naghahabol na mag-ani para aprobitsaran ang halangkaw na farm gate price na paborable subuot sa mga paraoma. Piglalaoman kaya na may paghuros sa farm gate price kan paroy en kasong magpuuna ang aranihan sa bulanin Marso asin Abril. May epekto man subuot ang presyo kan paroy sa presyo kan bagas na mababakal sa mga merkado.
Ngunyan talang daw ang farm gate price ng palay, siyempre nagmahal yung bigas. Pagdating ng harvest season sa March and April, posibleng magbaba. Sa rice section nga ni Canaga City People's Mall, nagtitinir na nasa 54 pesos per kilo ang pinakabaratong presyo kan bagas, mantang 67 pesos per kilo ang pinakamahal. Masakit sa bulsa. Sa sobrang pagdios may diyo, dahil may nakaiabot ng araw kang presyo. Malugaw na lang kami. Sigon sa DAB Colgate, magtaas man o magbabaan farm gate price kan paroy, asin day man magsarabay ang pagtanom kan mga paraoma, nagtitinirman na bastante ang supply kaini sa bilog na Bicol region. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sarong persona lugadan makalis na magbungkara saan kasulo sa harong kayni sa Libon Albay. Mantang grass fire na irehistro man sa Baaw, Camarines Sur. Tutukan sa report ni Rosie Nieva. Nagsapon ng lugod sa lawas ang sarong babae na kinakarkong ng 60 anyos na ang edad, makalis masulo ang sindang harong sa barangay Zone 2, Libon Albay, pasado alas 2 nin hapon kasuudma. Dahil subo tulos na iluwas ang biktima, huli ta bedridden na ini, asin marikas na naglakop ang kalayo. Pigihiling man kan BFP na posibleng nagpuon ng kalayo sa linya kan kuryente. Nagpakol sa haros 600,000 pesos ang kantidad kan danyos na pigwalat kan insidente. Yung bahay po ay wala po yata silang kuryente and nakiki-connect lang sa neighborhood. So when we try to go and conduct initial investigation, or initial investigation is leading to that. Sarong kasuluman ang nagbungkaras sa kaduutan sa itaas kang bulod na sakop kan Barangay Santa Teresita, Baaw, Camarines Sur, kan banggi ning Pebrero 5. 12 kilometro ang rayo kang pinangyarihan sa mga kaharungan. Susug sa inisyal na investigasyon, posibleng ang mainit na temperatura kan aldaw na ito ang nagkausakan kasulo. Kinakarkuluman na maabot sa kabangang ektaryang kaduutan ang nadanyaran. Nagpagirumduman ang Bureau of Fire Protection na likayan ng pagsulo sa open spaces, urog na sa kaduutan nganing maibitaran ang pagbungkaras kandakulang kasulo. Ang danger kay ikayan, ang paglakop ken is madali. Data aram, nagta-travel na si kasulo na day namamalayan. Kung may maabot na naman na halimbawa sarong structure o kaya harong na light material, so another burden na naman siya. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Makalihis na makaresibinin impormasyon dapit sa subuot nakatalbong na badil asin mga bala sa sarong lugar sa San Miguel, Catanduanes. Tulos na naghiro ang mga otoridad. Naglakaw subuot nin haros sa 6 na oras ang mga pulis antes na abot ang bulod na parte kan Sitio Curipdas, JM Alberto. Nakalut ninda ang sarong M16 rifle, magazine asin mga bala na nakapato sa sako asin plastik na pigtutubudang pagsasadiri kan mga rebeldeng grupo. Nakatalaan man ining i-turnover sa Catanduanes Provincial Forensic Unit para sa gigibong ballistic examination. Nangapudan man ng PNP sa komunidad na suportahan ang mga programa kan gobyerno para sa katuninungan kan banwaan. Ang kwento niya, ipinatago yan sa kanya ng NPA. Opo. 2 taon na po sir yung nakalipas. Ay, matagal na. Medyo kalawangin na yung baril. Irido ang sarong rider sa banggaan kan sarong motorsiklo asin tricycle sa intersection kan Barangay Santa Cruz, Virac, Catanduanes. Sigun sa nagrespondeng barangay official, basado sa pahayag kan duwang driver, aksidente talagang nahagup ninda ang kada saro pag-abot sa nasambitan ng lugar. Nagsapo nin lugad sa lawas ang rider, mantang maswerte man na mayong nalugadan sa lunad kan tricycle, dawa nagbalintong ini. Sa ngunya, nagkaareglo naman ang duwang lado. Nagpagirumduman ang mga otoridad sa mga motorista na mag-ingat, urog na pag-abot sa mga intersection tanganing malikayan ang siring na aksidente. Karamihan kasing dumadaan doon yung galing dito sa dagat, pa-cross doon, sila ang mabilis, hindi dapat ang gawin nila, stop muna bago
mag-cross. Makalis bawian ni buhay ang sarong rider na nakabangga sa nakaparadang truck sa gilid kan Tinampo sa barangay Itomang, Talisay, Camarines Norte kan Enero 31. Mas papahiguton pa kan barangay ang pagbabantay sa lugar. Sigun sa kapitan kan Itomang, pinagsabihan na nindaan may sadiri kan sarong hardware sa lugar dapit sa mga truck kaini na nagde-deliver nin mga materyales na naookupar na ang mag-ibong na outer lane. Asin para mas masyerto na masunod sa patakaran ang manihamiento kaini, naghagad na nintabang ang barangay sa LGU. Enot naman subuot na igwang pig-aprobahang ordinansa ang barangay kontra sa mga nagpaparadang lunadan sa gilid kan National Highway. Huli kay ni pighagad naman kan Municipal Administrator ang tabang kan HPG para sa mas mahigot na implementasyon kan road clearing asin no parking policy sa lugar. Sa ngunyan, padagos pang pigkukuananin pahayag kan GMA Regional TV Balitang Bicolandia, ang HPG katakod kan nasambitan ng issue. Yung sa teritoryo barangay Tumang, na mayroon talaga tayong pinagbabawal dapat na yung mga parking. Ano po? Kaya nakakalungkot at ang barangay police naman natin is 24 hours naman sila nagbabantay. Mga kapuso, padikit-dikit nang nagbabalik ang huyop kan duros amihan, alagaday paining gayo na mamatean sa ngunyan. Mapadagos man ang maarasas na panahon sa pirang parte kan nasyon. Nagtitinir na epekto iyan kan easterlies na nagtitinir na dominant weather system. Mantang an amihan man solamenteng sa Batanes na sana nakakaabot sa ngunyan. Sa Bicol Region, hababaan tsansa kan pag-uran basado sa datos kan Metro Weather. Alagad magpasiguro asin mag-anda man giraray po kita mga kapuso sa mga posibleng localized thunderstorms. Posible man ang pag-uran sa iba pang parte kan nasyon, urog na sa Visayas asin Mindanao. Mga nagkakalat na rason kan pagsuhayan ni Bea Alonzo asin Dominic Roque, piglinaw ni Boy Abunda. Mantang Marian Rivera may pangapodan sa mga naggibunin pekeng screenshot sa social media. Uyan report. Nakalungkot, sumindak sa akin habang ako'y nasa Hong Kong ay ang balita po na naghiwalay na si Bea at saka si Dominic Roque. Sa Fast Talk with Boy Abunda kasuhapon, pigheras kan King of Talk ang mga impormasyon na nakuan niya sa iyang source dapit subot sa pagsuwayan ni Bea Alonzo asin fiancé kaini na si Dominic Roque. I am confirming, yes, that hiwalay sila ngayon. I think kung tama ang aking source, Bea ay isinuli na ang kanilang engagement ring. Piglinaw ni Abunda ang pirang issue dapit sa nangyaring breakup, siring kan subuot prenup. Sigun sa iya, si Dominic mismo ang nagpresentar sa ina ni Bea na magpirma kan siring na dokumento. Dai man subuo totoo ang nagkakalat na April asin Tagaytay wedding na pigkansilar. Marurumduman na nagpropose si Dominic kay Bea kan July 2023. Alagad nagluwas ang mga issue dapit sa saindang pagsuwayan matapos na marisakan pirang netizens na dai na pigsusulot ni Bea ang sa iyang engagement ring. Nagkiirad si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera sa peking art card na nagkakalat sa social media dapit sa iyang panugangan. Sinabi kaya sa art card ang pagiging maswerte subot ni Marian sa ina kan sa iyang agom na si Dingdong sa taho kan mga issue kan celebrity breakups. Sa caption ni Marian, piglinaw niyang dai niya inipigsabi asin nakikiulay siya na punduhan na ang pag-edit na nagpapakalat din sa lang impormasyon. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mga kapuso, pirang aldaw na sana antes ang Chinese New Year. Alagad, ang bentahan kan mga pampaswerte, maluya pa subuot susug sa mga paratienda. Mga pampaswerteng swak sa budget asing pangangaipong niya na Year of the Dragon. Aramon ta sa report ni Chris Novelo. Mga kapuso, Chinese New Year is right around the corner. Mantang padangadang ang Chinese New Year,
Yao naman siyempre ang mga pampaswerte siring kan bracelets, tassel fu bag asin iba pang pampaswerte, unya na Year of the Dragon. Alagad pirang aldaw antes an okasyon, malay may pasubuot ang bentahan kaini. Sa Webes pasubot ang piglalooman kan mga paratienda, na pagruso kan mga parabakal. Alagad si Buboy Villanueva amay na nagpa-customize din pampaswerteng bracelet. Naniniwala ko sa swerte. Kaya bibili pampadagdag. Salamat mo bibili na, kaya naputol, kaya naghanap ulit ako ng magandang bago. Antes uluton ang bracelet, pig-orasyonan nguna ini para ma-energize ang batudigdi. 150 pesos ang pinakabaratong pampaswerte mantang 1,000 pesos man ang pinakamahal depende sa klase. Ang redstone subotan para sa maray na salud, berde sa maray na negosyo, yellow para sa kwarta. Siyempre, di mawawara ang orange stone na lucky color of the year. Diyan din po dapat yung sipag. May lucky charm ka nga, nakahiga ka lang naman, wala din po. Kaya dapat sipag din po kahit may lucky charm na. Mientras tanto, nag-aandam naman ang Filipino-Chinese community sa syudad para sa maabot na Chinese New Year sa Sabado. Piglalaomang may mga Filipino-Chinese man na mapasiring sa Temple of Taoism sa Barangay Lerma, Naga City, nagikan pa sa manaylain na probinsya sa Bicol Region. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Magiging operational na ngunya na taon ang bagong konstruhir na Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital sa Barangay Tuburan, Ligao City. Pigalat na sanakan provincial government kan Albay na maproseso ang mga legal na dokumento gikan sa Department of Health para maging lehitimo na ang pagsirbi kaini sa publiko. Bentahe man sa Albay Provincial Health Office ang pagpapakarhay sa ospital tanganing mas maakomodar ninda ang dakul na pasyente sa probinsya. Apara kaini dakulang bagay man ini sa mga Albayano, ulita day na kaipuhan na magbiyahe sa ibang lugar o sa Metro Manila para sa marhay na serbisyong medikal. Dakul ang masiserbihan ta kayan, dakul magkakaigwa na kita yung mga test for cardio, mga different test na specialized test na hindi natin nagigibungon yan, magigibutan na yan kasi dakula ang area. Mga waste material gikan sa abaka pwede nang gibuhong abaka vinegar, abaka wine asin abaka sanitizer. DOST Catanduanes may pagirumdum antes punan ang produksyon kaini para sa seguridad kan consumers. Uyan istorya ni Rosie Nieva. Ang Catanduanes ang pigmimirar como abaka capital of the Philippines. Asin hulita haros dakulang porsyento kan populasyon ang mga abaka farmers nakakapagproduce digdi ng 60% na abaka fiber. Alagad ang natatadang 40% napapaduman sa abaka waste o ang pigaapo na kan mga paraoma. Kaya ang researcher na si Professor Estrella Triviana nag-isip nin bagay para daing masayang ang gabos na parte kan mga abaka. Sa iyang pag-aadal, nadiskubre digdi na gikan sa abaka core o ubod, kukuanon digdi ang katas asin pigigibong abaka vinegar na may halong katas nin nyog. Pigahaluan pa nin siling labuyo para mas mating-mati ang pagkabikulano. Arog man kaini ang proseso sa pagibo ning abaka wine. Sa hand sanitizers naman, baka usan ang katas kan abaka core ang pigagamit. Pigahaluan pa ini nin dahon nin abaka. For the sake of the people of Catanduanes na mga abakaleros, para naman madagdagan ang kita, para naman madagdagan ang ating ekonomiya, makatulong tayo. Sigon sa Catanduanes Vinegar and Producers Association, sa subot ining oportunidad na mataunin dagdag na kabuhayan sa mga pamilya sa isla. Nakakuha naman in pwesto sa laog kang Catanduanes State University ang grupo, mantang pigahalat pa ang puhunan gikan sa dole. Sa tulong po ng ating mahal na presidente ng KATSO, binigyan po kami ng isang building na para doon sa paggawa talaga ng suka ng yung produkto. Dawaan mga abaka farmer, ikinaugmaman ang nasambitan ng imbensyon, hulit na syertong dagdag ini sa indang kita, urog na ngunyan na hababa ang presyo kan abaka fiber. Nakakatulong po yan sir sa amin. At wala nang kami hanap buhay, yan lang. Alagad nagpagirumdum ang DOST Catanduanes na syertohong igwanin maninigong permit antes po na ng produksyon para masyerto ang seguridad kang consumers. Basta yun yung siguro titignan ko dito na aspeto na kailangan makumpleto muna natin yung mga documents upon
upon the production nitong vinegar. Bukas man subuot ang DOST na tabangan ng grupo para sa trayumpo kanasambitan ng mga produkto. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Good news para sa mga kapuso nyatong naghahanap nin trabaho. Ang GMA Network Incorporated naghahanap nin matitibay asin dekalibreng mga aplikante para sa 38 na manlaen-laen na bakanteng mga posisyon. Para sa mga interesado, ipasa po ang sa indong aplikasyon sa careers.gmanetwork.com. Kaya ano pang hinahalat nindo, madyana asin maging parte kan Kapuso Network. Kasabay kan selebrasyon kan Autism Week kunya na semana, pigbida kan nasa 75 kaakian na may autism. An sa indang tibay sa pagpinta sa paagi kan sarong libreng art workshop sa Legazpi City. Kay banan digdi kan mga aki an grupo kan mga Bicolano artist na nagtukdo sa inda na day ulang an sa indang presenteng sitwasyon para day mailuwas an sa indang mga talento. Bilog man ang suporta digdi kan special education kan DepEd Legazpi City. Kadaklan sa mga pigpinta kan mga kaakian nakasentro sa mga pananom, hayop, landscape asin iba pa. Ang nabilog na obra kan mga aki sa nasambitan ng workshop ibibida man sa art exhibit sa sarong mall sa syudad. Mga kapuso, bakusan ng pagkamuot ang pwede nyatong iheras ngunya na bulan nin mga puso. Ikukondusir na kaya sa Biyernes, Pebrero 9, ang taunang Bloodletting Day hatud kan GMA Regional TV. Obheto kay ni na makapagtaon nin serbisyo asin malasakit sa satuyang mga kapuso sa bilog na nasyon. Mantang nagtatabang na mahipnuan ang kakulangan sa supply nin dugo sa blood bank. Digdi sa Camarines Sur, gigibuhon ang GMA Regional TV Bloodletting Day puun alas 9 nin aga hasta alas 6 nin banggi sa Robinson's Place Naga asin bukas sa gabus na mauwot magdonar nin dugo. Donate blood, save lives. See you there mga kapuso. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV. www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa sumuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta ahale sa man-ibebang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula sin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dolovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.